dahil ang Book of Genesis ay libro ng sinugdanan. So sa next pagkipagmagawaan sa ay ang libro sa katapusan ng Book of Revelation. Genesis chapter 1 hangtod chapter 50. So mag-aampo sa tamang igsoon. Lord God, salamat kay Ginoo sa kusog nga gihatag mo kanamo, Lord God. Basko kami nga nakaabot nining lugar, Panginoon, kauban ang mga kaigsunan, O Lord God, para padayon kanamong simbahon, Ginoo. Amahan, sa pangalan ni Jesus, as we continue to worship you, O Lord God, open our spiritual eyes, our ears, Panginoon, madungog namo, Ginoo, ang imong minsay sa umagang ito, O Lord God. And empower us, Panginoon, to apply what we learn, Panginoon, on your words, O Lord God, para tunay transformation kanunay, Ginoo, ang among pagkatao, Lord God, ayon Ginoo sa imong gusto kanamo nga nahisulat, Ginoo, sa imong written words sa Biblia, Panginoon. Panalangini ang matag usa nga niya karon dinhi, O Lord God. Bless them, O Lord God, according to their needs and according to their faithfulness diya sa iyo, Amahan. Salamat kay Ginoo in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, Genesis ta karon 50 chapters ni siya. Gikan sa pagpaila sa Ginoo sa iyang kaugalingon as a creator hangtod sa kamatayon ni Joseph, chapter 50. So, unsa ba buti pasabot ng Genesis? So, ang Genesis ay origin or beginning. So, muna ang sinugdanan. Kung gusto mong mahibawaan kung asa nagsugod, adto ka sa Book of Genesis. Diha mo makita ang kung kanusa ba nagsugod ang mga panghitabo sa kalibutan. So, ang Book of Genesis nagpadayag sa earth history from creation to the date of Joseph. Kinsa ni si Joseph? Apo ni siya ni Abraham. Apo ni siya ni Abraham na kung saan ay mahilig sa damgo. O dahil sa mahilig siya damgo, nasagasaan niya ang iyang mga igsuon o ang iyang parents tungod sa damgo, naadto siya sa Ehipto o nabilanggo siya dito. Kamu na ang magkuantuloyan ng istorya. Book of Genesis has two main parts. Unsa ning nga mga parte sa Book of Genesis, gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 11, kini ay nag-record sa creation sa atong Ginoong Dios o sa early history sa humanity. Kung asa matagikan. So, usahay no matingala tanong nga, usa naman nagigikanan nato sa chapter 1, Adam and Eve ang gigikanan nato, pero naamay mga pamuugilong no, nasa mga taliw tagigilong tag-as ng mga piriko. Napoy mga itong naiputi kayo. Gabi kahapon nakakita ko puti kayo dias kuan sa City Mall. Nagapit mi sa City Mall. Dili basta to yang kaputi kay ano mo sa ikanto bitaw kay nana. Mo sa man inana no? Ana. So grabe nga pagkaputi to So naitom, naiputi na sa kita kayo manggi. So, pero nag-explain man siguro ang science, i-explain sa science. Wala kayo kapaluan Sa Genesis chapter 12 to 50, kini ay nag-record sa God's special dealing sa nation of Israel nga nagpakita sa iyang intensyon to establish and develop a deep, loving relationship. Kaso ang tawag niya sa bansang Israel sa kadaghanan sa mga tao sa bansang Israel ay tikig daw ang liog. So, saan ang tikig ang liog? Gahi, garbuso. Kung ang tikig ang liog, kung mulingi siya, kaubagin ng liog, ang ragrubot ba? Kanang gabi, gakuha ng atong ugat sa liog bitaw. Kay Stepnik, sa bata pa ko, sige, kay Stepnik. Karon sa pa na, wala naman. So, muna. So, bisag, ang Israel, giingnan gid sa Ginoo nga mga tikig og liog, mga garbuso nga tao. Pero amot ka kanang ipili niya tungod kay para maideklara niya ang iyang pagkasya ni ana nga nason. So kinsa ba ang human? Tanaw sa nato ang human author. Bagot pa ang kanta. Kinsa ba ang human author sa Book of Genesis?
Matod ko pa ka sa nung last Sunday ay duha ang author sa atong Bible karon. Human author o divine author. Ang divine author mao ni siya ang nag-supervise, mao ni siya ang nag-control sa human author para walay pagkasayo nga gisulat sa tao dahil tawhanan lang siya gumikan sa supervision o sa pag-control sa divine author nga mao ang Espiritu Santo. Si Moses ang nagsulat sa Book of Genesis. Genesis, Exodus, Numbers, saan yung isa? Leviticus o Deuteronomy. So, 5 books na ang gisulat ni Moses. Kaso doon na yung, sa chapter 34 yata, dito na lahi, iba na, 34 sa Deuteronomy, lahin na ang nagsulat. Kung na ka ng, siguro sa itim niya dahil niya nang higayunan namatay na si Moses. So, na-explanation ana. So, pag ihuna ana nahitabo dahil ako kinahanglan ng atong pagtuhugot gid nga mao gyapon ang Ginoo gyapon. Some Bible teachers dili ga-agree nga si Moses ang nagsulat niini nga book. Tungod kay pila pa ka century nga katuigan from Genesis down to Exodus. Exodus. Pila pa katuigan from Genesis to Exodus more than 400 years. Dito gingon ni sa atong Ginoong Dios kay Abraham nga ang imong kaliwat mo adto sa usa ka lugar. Diin sila ay ulipunon dito. Himo silang slaves. After 430 years or more ay pagawason sila sa Ehipto. So from Genesis hangtod sa pagkataon ni Moses ay more than 400 years. 4 century. So munang sila nga dili si Moses ang nagsulat niini. Pero ang Biblia nagatudlo nga si Moses gayud ang nagsulat niini. Pero during Moses' years in the Egyptian royal family, Moses could have become a skilled writer and historian. Ang human author sa Book of Genesis use knowledge of Egyptian terms and customs. So nagtudlog yapon kay Moses nga na-apply niya ang iyang nahibawan as a prinsipe sa Ehipto. Sa Exodus chapter 2 verses 5 to 9 mo nagingon, niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto, prinsesa ni siya, miadto sa suba aron maligo. So kining subaatin kayo ni kay ang prinsesa di pwede maligo sa lubog. So tinam ni siya. Wala sa mga alimatok ani kay madikitan niya sa alimatok. Samtang ang mga sulugoon niya naglakaw-lakaw daplin sa suba. Unya nakita sa prinsesa ang basket dito sa kasabutan. O gisugod niya ang iyang ulipong babae sa pagkuha niini sa dili niya kasabutan nga sa gawas sa suba kundi sa mga sagbot nga nagtubo diya sa suba. Sa dihang giablihan sa prinsesa ang basket, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata ug mingon, usa gayud kini sa mga batang Hebrew. Dahil nining higayuna, ang mga Israelita ay ang ilang mga anak ipapatay sa Pharaoh dahil para dili sila ay magdaghan dahil malumbaan na daw sila kahadagan na hadlok ang Pharaoh, Prince of Egypt. Verse 7. Onya nangutana kaniya ang igsong babae sa bata. Magkuha ba ako? So dool diha si kuan kinsa man ning si Miriam bakani wala ikuan kung kinsa ni si Miriam man dahil mo nagbabae ni. Babae lagi babae sa bata. Magkuha ba ko og usa ka Hebrew nga inahan aron maoy magpasuso sa bata alam kanimo? So verse 8 ang prinsesa mitubag lakaw pagkuha. Milakaw ang batang babae o gitawag niya ang inahan sa bata. Giingnan sa prinsesa ang inahan sa bata, dada kining bata o gatimana siya og suhulan ko ikaw. Busa gidala sa babae ang bata o gialimahan. So grabe no? Ang gipahirapan sa hari sa Ehipto, sa Pharaoh sa Ehipto, ng mga tao, ng mga Hudyo, doon na yung usa ka pamilya nga giariglar kaayo sa Ginoo. O ang gihimo sa Ginoo nga mismo ang
inahan o kang igsoon sa kay Moses sa bata, mupay nag-ariglar. So, giplastang ikayo mo nang nagingon si Mary nga, in God, there is no impossible. Nothing is impossible with God. Wala gi imposible sa Ginoo. Pero usahay lang, wala tay pasensya, di ba? Wala tay pasensya dahil naanad ta sa mga quick chow o mga mga kanton. Kapag subo na to ana, usa ka minuto ka ako na dayon. So, naanad ta sa mga shortcut na mga pamaagi. Pero sa Biblia, usahay wala, ang kadalasan wala gi shortcut. O walang gi shortcut. So muna nga, busa gidala sa babae ang bata o gialimahan. Sa Acts chapter 7, moning gingon, gitudluan si Moses sa tanang kaalam sa Ehipto. Nga naman dahil siya nianang panahon na ay nahimong prinsipe sa Ehipto dahil ang iyang stepmother ay prinsesa man sa Ehipto. Kung ninihigayon na, dako na si Moses, iyang nanay, gulang-gulang na gitudluan daw, gitrain si Moses sa tanan kahibalo sa Ehipto. Og nabantog siya tungod sa iyang mga pulong og sa iyang binuhatan. So din sa verse 22 makita nato nga si Moses ay dili utal-utal mustorya. Matod pa din nabantog siya tungod sa iyang mga pulong og sa iyang binuhatan. Ang kaso lang, dili siya kabisado sa sinultian sa Hebrohanong sinultian. Pero kung pag-usapan na pagsulti fluent kayo si Moses dahil nabantog daw siya. Tanang kinakadman, tanang knowledge sa Ehipto gitudlo kay Moses dahil siya ay prinsipe, Prince of Egypt. Kinsa nakakita din niya ang Prince of Egypt. Verse 23, sa dihang 40 na katuig si Moses, nahuna-hunaan niya nga mubisita sa iyang mga kaigsuunan. Ibig sabihin, nahibalo si Moses nga siya ay Hebrew, dili Egyptian. Dahil nahuna-hunaan niya nga mubisita sa iyang mga kaigsuunan nga mga Hudiyo, mga Israelinhon, o mga Hudiyo for sure. Exodus 17 verse 14. So makita nato dito nga tanang knowledge sa ato ana sa mahitungod sa Egypt ay anaa kay Moses. Unya ang Ginoo mingon kay Moses, isulat kining hitabo diha sa usa ka libro aron mahinumduman og isulti kang Joshua nga akong puuhon sa higpit ang mga Amalekanhon og walay mahinumdum og wala nay mahinumdum kanila. So gisugo sa Ginoo nga si Moses ay musulat na himong writers Moses din sa Ginoo. Verse 4 ng 24 na Exodus, gisulat ni Moses ang tanan nga gisugo sa Ginoo. So, writer kay si Moses. John chapter 1 verse 45. O gipangita ni Felipe si Nathanael. O sa dihang nakita na niya iyang giingnan si Nathanael. Nakita na namo ang tao nga gihisgutan ni Moses diha sa kasuguan. So ang gihisgutan sa kasuguan daw nakita na kinsa siya si Jesus Christ. Asa ba nagsugod ang pagpaila sa atong Ginoong Dios kay Jesus Christ? Genesis chapter 3 verse 16 kung wa ka masayo 15 or 16. Genesis chapter 3 na ang kuan daw kini na siya daw ang mo paak sa tikod, ang mo dugmok sa ulo sa yawa, ug ang yawa iya sang paakon ang tikod ni Jesus Christ. Matod ba dinhi? O gisgutan usab siya sa mga propeta. Siya di ay mao si Jesus nga naga Nazareth nga anak ni Jose. Sumuna nga ang 5 books, 5 ka libro sa Old Testament gikan sa sinugdanan Genesis to Deuteronomy, si Moses ang nagsulat ni ana. Amen? So unsa ba ang purpose nung nganong gisulat ang book of Genesis? Tan-aw nato ni nganong do na may book of Genesis. Nganong gipasulat man kini sa Ginoo para sa iyang katawhan? Number 1, para ipadayag ang origin o purpose sa universe o pagkagamhanan
pakagamhanan sa atong Ginoong Dios. Muna yun ang unang-unang purpose. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Sa pagbasa mo pa lang sa written word sa Ginoo, pagbukas mo sa Bible, pagsugod mo, makita mo na dayon ang atong Ginoong Dios. In the beginning God, unsa kini nga God created the heavens and the earth. Siya ang nagbuhat sa tanan sa universo o sa atong kalibutan. Ang universo ay luag kayo ang universo. Sa atong matod ko pa sa una na giingong na sa una para din mo mangingon nga sa pastor ang daan na din ni pastor balik-balik na sa Diyan. ang universe, ang atong kuan, ang Milky Way, aba din ni mga kuan. Ang atong Milky Way ay composed na siya og billion of stars. Kung wakan na siya murag billion yun, nana sa akong mga kuan sa una. Billion of stars nga ang kalibutan isa niini ang earth o ang earth mula nag-asin tipasi ni anak nga mga bituon. Pero gipili niya ang earth nga dinhi siya magpuyo, dinhi siya magpakatao. Muna nga Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Wala niya explain kung kinsa siya. Ipakita lang niya ang iyang pagka-creator. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. So anaan ng Espiritu Santo nag-hover daw sa ibabaw sa tubig. Anaa ang God the Father, in the beginning God created the heavens and the earth. Ug sa verse 26 matod pa dito, og karon, and now let us make man in our image according to our likeness. So sa verse 26 makita nato dito nga siguro dili lang na ang Espiritu Santo nagsuloy-suloy pas ka sa ibabaw sa tubig, naa si Jesus Christ ang iyang istorya. Matod pa sa John chapter 1 verse 1, kinsay naka-memorize na nabi? John chapter 1 verse 1. Ayan, simple kayo, no? In the beginning was the Word. Kinsa ning Word? Pag-abot nimo sa verse 14, and the Word became flesh and lived among us. Matod pa ni Apostle John, who is the human author sa the Gospel of John. Ang word daw nga kauban sa Diyos o Diyos mismo nagpakatao o kauban nila. Nakita daw nila ni John ang himaya ni Jesus Christ, puno sa grasya o guban pa. Mato na sa verse 16. So, ang God said, let there be light, and there was light. So, makita nato din ang iyang gahom, ang iyang pag-istorya, mura siya Jenny ani, pero di man siguro mura Jenny nga. Ten! Ngayon mo dahil nga kaan. Di ba? Jenny. So, muna ang Genesis chapter 1 verses 1 to 3. Makita ang pagagamanan sa Ginoong Diyos pinagi sa iyang creation. Hanikiskutan niyo sa Romans chapter 1 verses 19 to 20. Matod pa ni Apostle Paul sa verse 19, kay mahimo man unta nilang masayran. Kinsa ni masayod katong mga tao nga giniglig nila, gikuan nila, gipugnan nila ang kamatuoran o gikuan nila wala nila simbahan atong Ginoong Dios. Matod pa din kay mahimo man unta nilang masayran ang mahitungod sa Dios tungod kay gipakita kini sa Dios kanila. Paano gipakita sa Dios ang iyang pagkagamhanan? Matod pa sa verse 20, tinuon nga dili nato makita ang Dios apan sukad sa pagmugna sa pagbuhat sa kalibutan. Ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Dios ipadayag na pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Busa wala sila ikabalibad kaniya. Sa creation gipakita sa atong Ginoong Dios ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang pagka-Dios. Dahil doon ay creation, doon nag-create niini. Amen? So muna nga, sa iyon kaayo pagtuo sa Ginoong Diyos nga siya ang creator sa heaven and earth. Lisod kaayo tuuhan ang evolusyon nga biglang aksidente
nagkaroon ng Big Bang Theory, ng Big Bang, na tungod sa mga atom ba itong magagmay, ang pangutana itong asa ba ito nagikan ang atom, mas dali tuuhan ang atong Ginoo pinaagi sa Biblia kaysa theory sa mga teacher sa universities o sa mga eskwelahan nga dili gatuo sa Ginoo. Amen? Ang Ginoo ang sinugdan og source sa tanang creation nga makita o dili makita, and not the evolution or by chance. Ang atong Ginoong Dios ra gyud. Ang atong ang ano nini, ang source. So unsa ba ang purpose nganong gipasulat ang Book of Genesis? Ikaduha, para ipadayag nga kita ang sentro sa creation sa Ginoo o ang purpose sa atong kinabuhi. Nganong niaman ta sa kalibutan? Nganong gihimo man ta sa atong Ginoong Dios o gibutang nining kalibutana? Sa Genesis chapter 1 verse 26, humana ang creation sa Ginoo. Ang last na lang ang tao na lang. So dili na mamatay ang tao kung i-create sa Ginoo. Kay nana siya pagkaon, nana siya hangin, nana siya tubig, pwede na siyang maligo. Kung wala buhatan una sa Ginoo ang hangin, pag-create niya sa tao, patay gyapon kay wala siya mahinlok, wala hangin nga baan. So kay una ginya ang mga panginahanglan sa tao bago ang manginahanglan ni ini nga mao ang tao. Verse 26. Unya mingon sa man Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, in our image. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas na mananap. So ang creation sa atong Ginoong Dios, ang ubang creation sa atong Ginoong Dios, kita ang magbuot. Amen? Kita ang busing, kita ang manager. Busa gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babae sama sa iyang dagway, Adan and Eve. O gipanalanginan sila sa Dios nga nagingon, panganak kamong daghan ug lupa ang kalibutan. Mauni ang first commandment sa atong Ginoong Dios. Before nagkasala si Adan and Eve. Gusto sa atong Ginoong Dios nga ang kalibutan punon sa mga tao nga parehas niya og dagway. Righteous ang atong Ginoong Dios in His own image and likeness. Muna ang gusto mo puno. Muna ang gusto sa Ginoo nga mo puno sa tibuok kalibutan. Dili tong gayawa-yawa nga tao. Amen? Kaya wala pa man ni sala. Chapter 1 pa ni, verse 28. Ang salami pasok dito na sa chapter 3. Panganak kamong dagan og lukupa ang kalibutan. Nalipay pag-ayo ang mga tao nini o pag-abot sa Genesis chapter 6, puno na dayon ang kalibutan. Muna nga, kaso lang ang problema, dahil nagkasala na, dili na in the image of God. Halos kalahati na o sa ilabaw pa ang sa in the image of the devil. Nga naman, dili mo tudluan ang tao pag iyawan ang binuhatan. Kung ginayang normal na dayon, munang nagpakatao ang atong Ginoong Jesucristo para kanang problema ay mawala. Sa inyong mga liwat og dumalaha ang kalibutan. Kaboy magbuot sa mga isda o sa mga langgam o sa tanang ihalas na mananap. Unya mingon ang Dios. Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi o ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Naaban niyo ang fried chicken? Wala, no? Wala'y fried chicken din wala'y karne din nga hamburger. Ang atong kanon daw mga prutas o mga gulay. Amen? Tapos sa verse 30, gihatag usab sa tanang ihalas nga mananap og sa kalanggaman ang mga tanom nga lunaw aron ilang kanon og nahimo kini. Ang kanon sa hayop, mga kugon, mga tigbaw, unsa ba diha? Muna ang kanon sa hayop. Pero sa kuan, sa mga tao, ang ilang kanon ay salad. Ampun na ba'y macaroni salad ka? Salad o mga grapes, apple, durian, ano ba? Orange daw, orange. So, mangosteen na to. Pagkuwan ba?
Mangosteen. Hindi munggo. Mangosteen. Verse 31. Nakita sa Diyos na maayo gayud ang tanan. Nanay gayud din Sabi po ani, maayo ang iyang gibuhat, nabuhat. Pero sa verse 31, nanay gayud yun. Nakita sa Diyos nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kaayo siya. Nalipay ang atong Ginoong Diyos. Ang tanang binuhat sa Ginoong Diyos ay para lamang sa panginahanglan sa tao. Amen? Para sa panginahanglan sa tao. Mga hayop, ang magbuot ang tao, gani si Adan pa ang nagngalan sa tanang hayop. Therefore, kita ang sentro sa creation sa Ginoo, pero ang tanano sa lakip na ang tao gibuhat sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Sumugin niya ang purpose sa Ginoo. Ang tanang creation nga iyang binuhat, magahimaya kaniya. Dili kay himayaon ang iyang creation. Munang bawal gid ang idolatry dahil ang ihimay mo sa idolatry ang idol, dili ang Ginoo. Munang silusog gid ang Ginoo pag moabot na sa idolatry. Colossians chapter 1 verse 15, Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Unsa ning firstborn of all creation? Wala pa'y creation na ana siya. Siya ang kamagwangan sa tanang creation. Ibig sabihin kung wala'y creation, wala siya. Firstborn sa tanang creation. Nauna siya bago ang creation. Muna nga, Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created. Gumikan sa iya. All things were created in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones, may na yung nakapi, or dominions, or rulers, or authorities. All things were created through Him and for Him, para sa iya. Para maghatag og kaymayan sa iya. Ang tanan binuhat, ikaw ug ako, ug ang tanan. Mga pagpakasala, nung nagkasala na si Adan and Eve, naapektuhan ang tanang creation. Nagkaroon din og pagkadunot ang tanang creation. Og ma-restore lang daw ang tanang creation sa iyang second coming kung ipadayag na ang atong Ginoong Hesukristo. Ay pa ma-restore ang creation sa atong Ginoong Dios. Nga nadaot tungod sa sala, bunga sa sala. Our purpose is to worship God pinagi sa atong mga maayong pamatasan. Kay ang aksyon nato maggumikan sa atong batasan. Amen? Sa atong character. Romans chapter 1 verse 20, tinuod nga dili nato makita ang Dios sa pansukat sa pagmugna, sa pagbuhat sa kalibutan, ang iyang walay katapusan, nga gahom og pagka Dios. Gipadayag na pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat, busa wala sila'y ikabalibad kaniya. Bisa nga sayra nila nga adunay Dios. So nakabalo ning mga tawhana. Halos tanan ng tao nakabalo nga adunay Dios. Ang problema kini na dayon. Bisa nasayra nila nga adunay Dios, wala sila magpasidungog o magpasalamat kaniya. Maunang importante. Walay problema. Ay mong knowledge may tungod sa Dios, ay mong knowledge may tungod sa written word of God. Kung dili mo i-apply, wala yapoy kwenta. Amen? Wala gikwenta. Hinuunahin mo silang walay kamuslanan ang ilang mga panghuna-una, nangitngitan ang ilang mga salabutan, mahitungod sa kamatuoran sa atong Ginoong Diyos. Muna nga, ang trabaho nato dapat magpasidungog, magpasalamat sa Diyos, pinaagi sa atong mga batasan, pinaagi sa atong mga binuhatan. Sa itong gingon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, all things, anuman ang buhaton mo, unsa man ang imong buhaton, ay for the glory of God. Buhaton mo kini for the glory of God. Sumao na ang purpose nga nung gibuhat kita. Dili kita sentro.
ang sentro ang Ginoo. Amen? Nayuban nga gatudlo nga ang sentro ang tao, dili. Sentro lang kita sa creation sa Ginoo, pero ang sentro ang atong Ginoong Dios kay gibuhat kita para sa kahimayaan sa atong Ginoong Dios. Kung wala nato himayaan atong Ginoong Dios, pakyas ang Dios sa atong kinabuhi. Mudayon doon pag-atubang nato sa Ginoo, giunsa mo man ang pinahulang ko nga kinabuhi sa imo. Unsa may imong gibuhat sa 70 ka tuig kinabuhi nga gipahulam ko sa imo. So diyan na dayon. Amen? Mahadlok na dayon ta pag-atubang sa Ginoo. Kay unsa may atong itubag? Katunggan ang silingan, Lord, sige kayo. Sige kong imbitahon, Lord, pagka Domingo nga kuan nay parte. Dili pwede hinana. Amen? Pero dili kay Domingo. Kada adlaw sa atong kinabuhi. Ga-worship kita dili sa Domingo. Part lang, gamay kay nga part ang Domingo. 2 ka oras, 4 ka oras, mamaul na sa ta. Ang atong pag-worship ay adlaw-adlaw gid sa Ginoo. Celebration na lang ning Domingo. Amen? Celebration sa pagkamaayo sa atong Ginoong Dios, pagkagamahanan sa atong Ginoong Dios nga gibuhat niya sa ato. Munang niata kauban ang makaigsuonan para madasit sa sila. Halimbawa, parehas sa sinayawan ni Nolnol. Ano ito si Nolnol? Oh. Madasig gyapon ang mabanana ko, madasig. Ang bansa mo yun na hapit na ko mas Spanya mo na tuktok mo yung Pero ang fellowship para mahimo kitang blessing sa uban, mapaligkon sila. O ang uban sa mapaligkon sa kita, munang fellowship. Gi-celebrate nato ang Ginoo. Ang pagsimba adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, dili kay Domingo lang. Amen? Ayungin nato atong mindset yun. Adlaw-adlaw mo nang nagaanong ko nga, kini Domingo, padayon na lang din nga pagsimba. Kay adlaw-adlaw man. Kay kumingo nga kuan, pagsimba nga kuan, namurang nagsulod ka, karon ka lang nagsimba. Padayon nga pagsimba. Continuous nga pag-worship nato sa atong Ginoong Dios. Kantahan nato atong Ginoong Dios. Parehas ni Sister Marisa sa una, gaharonahon sa iyang mga nakagusto sa iya. So, karanahon sa nato atong Ginoong Dios. Dahil doon na may say feelings. Persons niya nga nagakalipay sa gibuhat sa iyang mga anak. Amen? So, ambot ikatulo ba ni ikaw pat na? Para ipalayag ang pagkamaayo sa atong Ginoong Dios. Maayo kayo atong Ginoong Dios. Kung doon naman tayo mga sitwasyon na dili maayo, wala nagdepende. Balikon ko walang magdepende ang pagkamaayo sa atong Ginoong Dios sa atong sitwasyon. Always ginakamaayong atong Ginoong Dios. Siguro na tayo sitwasyon nga dili maayo dahil gisulayan ang atong pagtuo on sa bakaha. So, Genesis chapter 2 verse 7, unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta og nagbuhat siyang tao gikanini gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tao sa ginhawa nga naghatag og kinabuhi. So grabe no? Ang gagmay og buho ang ilong dili kay maglisod ang Ginoo paghuyop, pero ang dagko nga dagko og kuan buho ang ilong napita ko ng mga tao nga kuan ambot lang apil ba ko ana nga pag ulan na dili sige makanman kusod ang buho sa ilong. Grabe no? Kita magkuanday ta nga akining tawhana dili ni gwapo dili ni gwapa o. Kaya ang atong kakita dayon ang panglabas nga anyo sa tao. Pero ang Ginoo ingong Ginoo nga muni ang akong pinakapatsada, pinakagwapo nga creation ang tao. So gwapa o gwapo ganda sa tubangan sa atong Ginoong Dios. Amen? Bahalag mga lagpan ang atong ilong. Kung tamayon ta sa tao ang gitamay ang atong Ginoong Dios. Amen? Kung libakon ta nga unsa ba ni nga tao nga unsa ba ning tawhan nga simag makay mata. Ang ilang gilibak ang nagbuhat niini. Amen? Magtinag yun. Kaya nga akong binuhat, halimbawa gibuhat ko niyo tapos libak ko nimo nga unsa ba ning binuhat? Ay, sugok ko lang na sila ka gubat naman din na.
gid sa muna. So, gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Ang atong hininga gikan sa atong Ginoong Dios. Amen? Kung wala ta ginaway sa atong Ginoong Dios, dili ta magkaroon ng kinabuhi. Muna ang atong kinabuhi ibalik nato sa atong Ginoong Dios nga malipay siya tungod sa atong binuhatan o sa atong pagkatao. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman dito sa Eden. Sa silangan o gibutan niya dito ang tao nga iyang binuhat. So gibuhatan dayon ang tao pagka himo niya sa tao gibuhatan din siya og Garden of Eden. So bang translation paradise, paraiso. Nga atuan na tanan dito ang provision sa Ginoo. Gusto mo ubas, to ay ubas dito. Gusto mo biyabas, to ay biyabas dito. Pero dili tong dagko nga biyabas ha, katong gagmay, katong Bisaya. Kung dito sa Manila Tagalog nga Bisaya nga biyabas. Kay katong dagko gi scientific na maya to. Gusto mo watermelon, to ay watermelon. Sa so, nga mga uban pa nga mga kan. Mabulo, kinsay na kailan dinig mabulo? Katong Dapaw bitaw kayo. Oh, mabulo. Kanang kasoy. Kasoy. Baongon. Ay, madugay ta niya. Gipatubo sa Ginoong, ano to? Unya nagya, sa silangan o gibutang niya dito ang tao ngayong binuhat. Verse 9, gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga manindot. O mamungag mga bunga nga maayong kanon kay mo na atong pagkaon sa original. Sa naliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi og kahoy nga naghatag og kahibalo. Unsay maayo og unsay dautan. Nabaton pa sa Ginoo nga once nga mukaon ka niini ay dili ka na inosente. Makahibalo ka na kung unsay maayo og unsay dautan og mamili ka na dayon kung unsay imong buhaton. Nga mo bunga og consequence. So, ikalima o ikaunom, purpose sa Ginoo para ipadayag ang pagka-covenant making nature sa atong Ginoong Dios. Covenant maker. Na gusto niya nga makipag-covenant sa iyang binuhat ng mga tao. Genesis chapter 2 verse 15 to 17 o daghang pag-uban ng mga passage sa Genesis. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman og magbantay niini. We are managers. Ang atong trabaho ta kung wala makasala si Adan and Eve, dili ta panington. Pero kung anta mga energetic gyapon ta. Walay high blood, kay gulay man atong pagkaon og prutas. Walay diabeteson, walay sakit sa kasing-kasing. Walay sakit nga mupasok, kaya ang sakit bunga sa kasalanan. Magbantay, mag-atiman og magbantay nini. Giingnan niya ang tao, so niya nang kubinan sa Ginoo. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tangkahoy sa tanaman. Pila ka kahoy ang naasulod sa tanaman. Dili lang siguro sa kalibo. Butang ta 2,000 lang. Tanan na bunga ana makaon. So di gid si kutumong yun. Pula-pula yang dagway. Kay panggod. Akong kanon sige ay kuan dayon. Kini mga pulahon bitaw. Kay mukhaon kagani sa prutas nga pulahon, ang imong kotes mamulasap. Umatod pa sa doktor. Christian doktor. Girelate ko lagi kasi nang kini mga atsal na kuan hinug-hinug na gina akong kanon kamatis na pula kampanan kay basin ma-remedyohan pa akong dagway. No? Tanan ba yata gusto ma-remedyohan atong dagway, no? Kung taas na atong buhok, pabumbuan na itong maayogin kayo para medyo hayag-hayag ang atong dagway. Tapos, kung doon na abog-abog, hilang usang ginato dahil magka-infection niya tungod sa abog. So, ano matanawa na? Covenant maker. So, makain mo siya. Verse 17, gawa sa kahoy na naghatag. Kung mukhaon ka ni Ines, so ni anang adlawa, mamatay ka gayon. Mamatay ang iyang spiritual,
nga kinabuhi, di na siya ganahan sa Ginoo, gusto niya independent na sa Ginoo, palayo na siya sa Ginoo, o sa pipila ka mga tuig, mamatay ang iyang physical nga lawas. Amen? O nakitabo kini. Covenant, making God. Para ipadayag ang pagka-personal o relational nature sa atong Ginoong Diyos, nga mauni ang atong Ginoong Diyos. Personal siya, nga pwede natong haranahon siya. 3:8. Sa pagsalop na sa adlaw na dungog nila ang Ginoong Diyos nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. So nabati nila ang tunog sa atong Ginoong Diyos. Personal, person, dili espiritu. So gipabati niya nga person gid siya. Bisan siya ay espiritu, iyang ipakita kay Adam and Eve nga personal gid siya nga Diyos nga pwedeng kausapin, pwedeng sumbungan, pwedeng hilakan. Amen? Verse 9. Mitago na sila dahil nadungog nila ang lakaws, tunog sa atong Ginoong Diyos dahil ninihigayunan, nagkasala na sila. Verse 9. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Diyos, hain ka ba, Adan? So, gusto niya nga ma-restore ang guba nga relasyon between father and child relationship. So, iyang gitagaan pa niya chance nga gitawag pa niya, bisang nakaibalo siya kung sa asa kung si Adan ang iba. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok o mitago ako kay hubog man ako. So, nag-independente na tungkol sa kasalanan, resulta sa kasalanan. Naibawan na siya, niya nga hubude siya. Wala siya mahimo kung wala ang Ginoo. O hubo sa physically. 11. Kinsa nagsulti kanimo nga hubugan, namutan ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. So dinhi na karon. Ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa mong kahoy ug mikaon ako niini. Parang gingnan niyang Ginoo ni Adan nga kung wala nimo ako hatagi ni iba, di ako makasala dahil tungod kaniya nga imong gihatag para kanako nagkasala ako kay gidani niya ako nga mukaon usab ni nga prutas. Sumurag ang Ginoo pa ang kuan sa daan. Verse 13. Ang Ginoong Diyos namutana kay Eva. Nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin busa may kaon ako niini. So, kung makasala ang tao, magpalusok na gani, hibawan na nato na buhat na sa yawa. Kung dili niyang kunon. Wala nilang kunon. Kung kiangkon unta nila, dili mo pasok kay precious man ang atong Ginoong Diyos. Tanan nga kasalanan, basta ipangayog pasaylo kaniya, pasaylong niya basta kinasing-kasing lamang. Wala man ngayog pasaylo. So, mga nang resulta. Diba? Ang tao, normal yun. Normal sa walay relasyon sa Ginoo nga makasala gani, palusot gina. Amen? Palusot gina. Usahay gani ang mga Kristohanon pag makasala, palusot gihapon. Amen? So makita ni mga dako ginang bahin sa yawa, no? Dako gid sa bahin sa yawa kay bisag mga Kristohanon na say palusot pa man. Di ba? Kung nagsuroy-suroy ang yawa karon og ang Ginoo, nagsuroy-suroy sila. Makita kay mo imong ginyawa nga tanawa sa dito sa mga party-party, ako to. Dito speech, ako to. Wala simba kay Domingo karon ako to. Pag-abot dito sa, wala pa'y bahay ng daanan ng istorya. Pero, pag-abot sa simbahan, ako to. Kay sige istorya ko, wala mamati sa sermon ni pastor. O, kay isa natulog, ako gapon to. Ay kayong Ginoo. Diba? Ayaw din mong istorya, yun sa napanga. Parang nag-evangelism mo. Tulog-tulog. Pero giistorya ka naman ang sawa na. Kini istorya bawal lang. Kay kan, mamati. Tapos, kini tulog-tulog, okay lang, medyo okay lang, makapalusot pa. Kay basing, nakakatulog sa Sabado, mga alauna na, alas 12 na di. Pag-preach ka ni pastor, pag-abot sa mga 2 ka minuto, preaching ni pastor, nakatulog dayon. Nakatabang si pastor. Dito lang dahil mo magkuhan sa Ginoo. Amen? So, unsa pa? Nganong doon na Book of Genesis? Para ipadayag ang unang kasalan nga gibuhat sa Ginoo. Dini nagsugod ang unang kasalan.
si Dodge o si Labla, basa na ta. Ang ilang kasalan, pila na ito kasal, pero ang number one gid ang sinugdanan sa kasalan dito sa Garden of Eden nga kung saan ang atong Ginoong Dios maoy hulagway nga siya ang amahan ni Eva. Dahil siya ang nagdala ni Eva ngadto kay Adan. Amen? Munang hulagway. Muna nga malagi mga tatay. Muna nga sa kasalan kung doon ay mga marcha, doon ay mga mo marcha pa sa altar, ang ulahigid ang bride yun. Tapos dapat sabayan dito paggawas para sa bride, sabayan na sa tatay. Pagabot dito sa doldol na sa pastor, ang groom dayon ay kuhaon na dahil niya ang kamot sa tatay nga ako'y puli. Ako na ano ba? Inana. So, tanaw na to. Kung sige buhat sa Ginoo. Unya mingon ang Ginoong Dios dili maayo dahil nakita niya nga ang lalaki walay kauban, walay ka fellowship. Ang Ginoong Dios doon ay ka fellowship na Jesus Christ doon ang Holy Spirit. Pero ang tao nag-isa, unang ingon siya nga, dili mingon ang Ginoong Dios dili maayo nga maginusara ang tao, himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya, helper. Fellowship o helper. Kini helper dili ni kuan. Dili helper nga ubos ang kuan kung dili katabang gyud sa lalaki sa bana. Kung wala ang asawa, maglisod ang bana. Dahil wala siya ka-partner. Helper na nini ka-partner sa kuan sa kinabuhi. Sumuna nga busa giumol niya gikan sa yuta ang tanan. So ang unang gibuhat sa Ginoo kuan sa niya ang mga mananap daw. Og langgam og gidala niya dito sa tao aron nganlan. Bisag unsa ang ngalan sa tao ni Adam sa matag usa kanila mauna ang ngalan niini. Ang baka si Adam ana nang ngalan. Busa ginganlan sa tao ang tanang kayupan ng mga langgam ingon man ang ihalas na mga mananap apan wala siya nakit-an nga angay ikauban kang Eva. Nga helper ni Eva. Wala din siya nakit-an. Verse 21, unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao og samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok o gihulipan niya kinig unod. Mao nang ang lalaki daw medically proven kulang og gusok isa kay tuwa sa iyang asawa. Muna nga kung imong iyaga-iyagaan imong asawa, iyaga-iyagaan imo ang imong kaugalingon dahil siya nagikan sa imong kaugalingon. Amen? Wala na nag-amen. Amen? So, din nahitabo ang unang, sa verse 21, ang unang operasyon nga gigamit sa Ginoo, gipakatulog niya, gi-anesthesia niya, o general anesthesia si Adam para makatulog, makahinanok. O gikuha dayon niya, gilisir niya, o sa kagustok ni Adam para himuong Eva. Tapos, ang maong kusog, gihimo niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. So na ni, kasalan na. Ang Ginoong Dios murag papa siya, murag siya ang tatay, gidala niya si Eva ngadto sa pamanhunon. Unsa ingon ni Eva ni Adam dayon og moingon ang lalaki, ani ara gayud. Ani ara gayud sama kanako. Grabe no. Siguro hapit makados mo si Adam ato. Kasi excitement niya. Dahil ang mga hayop, ipalinya dito sa Ginoo kay Adam, nga naabad niya ang ngayan nga imong kauban, wala man gyud. Muna nakaingon dahil siya sa verse 23 nga, ani aragiyod ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, unod gikan sa akong unod. Babae ang ngalan niya, kay gikuha man siya, gikan sa lalaki. So wow na wow si Adam. Amen? Wow! Ani aragayod. Verse 24. Dapat giingon niya dito, no? Ni Dodge ang nilablab na pagduong na ni Kwan, ni Gladys sa Kwan sa altar. Makaluksok din si Dodge ba? Ni aragayod. Sa sunod pagkasal ako, karo Oktobre na sa ko'y kasal, ana akong himuon. Paluksok yun. Ano ba yan niya? Okay, hatagan siya mga mananap, di man siya. Di ara gayod.
Tungod nini ang lalaki mo biya sa iyang amahan. So muning biblical nga way yun. Pag naminyo sila, mubiya na dayon sila, musiparate na dayon sila. Siguro, kung wala pa kinakakuan, mga pila ka bulan lang, mga hangtod nga, mamliti lang sa sila para bahalang maglabaya sila dito, baso, kutsara, unsa ka, walay makialam sa ila. Delikado lang maghinay-kanay sila. So, ang nanay-nanay, pag sigig-away na dahil ang ilang mga anak, nga minyong abagong minyo, magpuasa dahil nga maayos. Magpuasa, magpasting na dahil nga maayos, nga ang ilang mga anak magkasinagtanay. Amen? Ngayon mga anak, no? Kay lahi ang pagdako sa babae, lahi ang pagdako sa lalaki, lahi sila kultura, lahi panimalay, ang upbringing nila. So, mag-away na sila. Dahil wala pa man sila nag-uban, sa uyan pa sila, labing kayo sila. Kaya talag sa naman. Pero pag-uban na nila, grabe na. O, di ay niya. Sinong bagay dahil yun? May gani kayo, wala may kung na Jobe. Abot ka, kinsa may buutan si Jobe o ako, kaya wala maminay nga na nga away, gin mga grabe yun. So, biyaan ko no. Tungod nini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o mag-usa sila. Bagong pamilya. So, i-explain na sa kasal inana. So, uban pa.